Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Noong nakaraang linggo, nabanggit ko si Dr. Jun Cueto bilang isa sa mga colorful hosts ng Tukaan. Biglang nag-chat, pero pinag-usapan namin ay tungkol sa Marex disease. Sabi ni Doc Jun, meron bang outbreak ng Marex? Sabi ko, wala namang outbreak kung yung technical definition ng outbreak ang pag-uusapan. Dumadami lang yung cases. Sa dahilan na marami ang nag-i-import ng mga manok galing sa Amerika. Alam naman natin na kung ang ND o peste ay endemic dito sa Pilipinas, ang Marex ganun din kadami sa Amerika. Kaya pag nag-import ka ng manok galing Amerika at carrier yan ng Marex, ay pwedeng magdala ng sakit sa Pilipinas. Maraming klase ng Marex. Sa Amerika kita mo lahat. Dito sa Pilipinas, bihirang makita yung tinatawag na skin form. Karaniwan sa broiler yan Pero sa manok panabong, wala pa ako nakitang skin form ng Marex. Ang meron, yung tinatawag na neural form, ito yung nerve type, ito yung range paralysis na namimilay yung manok. Meron tayong tinatawag na visceral type, ito yung mga lumalaki ang mga laman loob, lalo na yung atay at yung lapay. At meron tayong tinatawag na eye form, o yung nabubulag ang ating mga manok panabong. Ang tinanong ni Doc Jun ay, pwede bang i-challenge mo yung flock pag may tumamang Marex sa farm? Dahil mayroon daw isang farm na tinamaan yata ng Marex, binakunahan lahat ang mga manok sa farm. Alam niyo mga kaibigan, ang Marex ay isang virus na pumapasok sa katawan ng manok para magkaroon ng infection. Ang role ng bakuna ay hindi para i-prevent yung infection. Ang role ng bakuna ay i-prevent na magkaroon ng clinical signs. Ibig sabihin, kahit nagbakuna ka, papasok yung Marex virus na galing sa field, pero hindi siya magkakaroon na Marex sa balat, Marex sa nerves para magkaroon ng range paralysis, hindi siya magkakaroon ng mga visceral type, kung saan lumalaki yung internal organs, at hindi rin siya magkakaroon ng eye form o yung nabubulag. Pero nandun siya sa loob ng katawan, yung field virus. Kaya lang dahil nagbakuna ka ng day old, nilalabanan ng bakuna yung clinical signs na yan. Bakit day old ang bakuna ng Marex po? Dahil ang principle ng Marex vaccination ay ibigay mo yung vaccine virus na yan nang nauuna sa field virus. Pag nauna ang vaccine virus at sumunod yung field virus, hindi magkakaroon ng clinical signs. Pero pag nakasingit yung field virus na hindi ka pa nakapagbakuna, baka magkaroon ng clinical signs ng Marex. So ito yung pinag-usapan namin ni Doc Jun, na yung nag-challenge ng vaccination, nagbigay ng bakuna na lampas na sa day 1, maaaring walang epekto yung bakuna na yan. Naalala ko, noong mga 80s, kung saan very prevalent yung tinatawag na LMD o late Marex disease. Ito yung lumalaki yung mga atay, lapay at mga laman loob. Sinubukan ng ibang mga kumpanya ng mga broiler breeders na magbakuna ng day 1, ulitin at day 10. Walang significant improvement yung bakuna at day 10. Importante pa rin yung day 1. Kailangan unahan ng vaccine virus, yung field virus, para hindi tamaan ng clinical signs ng Marex disease. So sabi ko kay Doc Jun, baka yung nagbakuna, nag-challenge vaccination against Marex, baka walang epekto yon. Kasi para effective ang Marex vaccine, kailangan ibigay yan at day 1. Ganun pa man, pinag-usapan na rin natin ang Marex. Ulitin ko na lang na ang mode of transmission yan ay galing sa feather follicles. Yung dulo ng balahibo, lalo pag nagdulugon, may parang mga pulbos doon. Pag yan ay na-inhale ng manok, papasok sa loob ng katawan at pwedeng maging dahilan ng Marex virus para dumami sa loob ng katawan
at magkaroon ng clinical signs. Inhalation or kahit natuka, pwedeng maging dahilan. Kaya importante sa prevention ng MAREX ay pag naglulugo ng manok, walisin lahat ang mga balahibo at kung maaari, disinfect yung premises kasi ang MAREX virus ay nabubuhay doon sa dulo ng feather follicles. Hindi po natatransmit ang MAREX sa breeding. Yan ay tinatawag na lateral transmission, usually galing sa infected feather follicles. At ang carrier ay yung manok na may tama kahit hindi siya nagpapakita ng clinical signs. Gusto ko lang bigyan ng emphasis na ang MAREX disease ay pwedeng immunosuppressive. Ibig sabihin yan, pwedeng magpababa ng immune system. So kahit walang clinical signs, sabihin na natin na hindi nagpakita ng pangangapal ng balat, hindi nagpakita ng range paralysis, hindi nagpakita ng panlalaki o enlargement ng mga internal organs, o maaaring hindi nabubulag, pero pwedeng bumaba ang kanyang immune system dahil immunosuppressive nga ang MAREX virus. Dahil dyan, pwedeng tamaan ng kahit anong klaseng sakit dahil mahina ang resistensya. Pag may MAREX virus ng katawan, pwedeng maging sipunin ng manok, pwedeng madaling magkaroon ng problema sa digestive system, at iba pang mga sakit na pwedeng pumasok dahil humina nga ang kanyang resistensya. Yan po ang masamang epekto ng MAREX kahit hindi siya nagpapakita ng clinical signs. Ibinababa niya ang immune system ng ating mga manok. At kung kayo ay magbe-breed, maaaring mahina yung mga sisiw na lalabas. Kung kayo ay maglalaban, maaaring hindi lalabas yung tunay na galing ng mga manok dahil pwedeng tamaan ng sakit anytime ang ating mga panlaban. Yan po ang masamang epekto ng MAREX sa ating farm. Dahil nga sa MAREX issue na ito, nagkaroon ng magandang project ang Excellence. Si Doc Ayong po ay nakipag-collaborate sa UP College of Veterinary Medicine sa UPLB through Doc Dennis Umali. Ang mga taga-excellence, yung mga technical, nangolekta ng mga specimen doon sa mga farm na tinatamaan ng MAREX. Yan ay sinadmit sa UP. Ginawa yan ng DNA sequencing para ma-identify yung mga MAREX virus na tumatama sa mga game fowls sa ngayon. At nakita ng UP College of Veterinary Medicine sa tulong ni Doc Dennis Umali na ang mga strains ng MAREX virus na tumatama sa mga manok natin ay wala namang pagbabago. Hindi ito tumatapang, sila-sila pa rin. Kaya yung mga bakuna na ginagamit natin ngayon, yung mga Respens na may HVT, yan ay effective pa rin na pambakuna sa mga farms na may history ng MAREX disease doon sa kanilang areas. Mga kaibigan, about 3 weeks ago, nabanggit ko na may mga farms na tinatamaan ng ILT sa ngayon. Ito yung infectious laryngotracheitis. Bihirang tamaan ang mga 5 weeks and below. Karamihan ng tinatamaan 5 weeks and older. Yun yung age na common yung ILT or yung infectious laryngotracheitis. Nabanggit ko na sa ngayon mahirap kumuha ng mga bakuna dahil may mga issues tayo sa mga ILT vaccines. Ganun pa man, meron isang klaseng bakuna. Ito yung vector type. Kaya kung may history kayo ng ILT o infectious laryngotracheitis sa inyong mga farm, meron isang klaseng Fowlpox vaccine na nakakarga doon yung ILT vaccine. Ibig sabihin, pag nagbakuna kayo ng Fowlpox, itinusok sa wing web, kasama yung particle doon ng ILT vaccine, kaya bakunado na rin ng ILT. Ang kagandahan yan, dahil matagal ang buhay ng Fowlpox vaccine sa loob ng katawan, nakasakay doon yung ILT vaccine, matagal din yung epekto ng ILT vaccine doon sa manok. Kaya kahit kak na yan, habang may protection siya sa Fowlpox, may protection din siya sa ILT. Ito yung advantage ng vector vaccine na pinag-uusapan natin. Yan ang isa sa mga
mga bagong developments ngayon tungkol sa pagbabakuna para matagal ang epekto ng isang klase ng bakuna gaya ng ILT na nakasakay doon sa Fowlpox vaccine. Sa lahat ng maginoong magmamanok, marami pa tayong issues tungkol sa kalusugan na pag-uusapan natin sa susunod na mga episodes. Pero lagi lang tandaan, sa performance ng ating mamanok, pang-breeding man, panlaban, pang-show, health is always number one.